Isang hapon, habang pauwi kami galing eskwela, ako si Jomar, 10 taong gulang, at ang kuya kong si Ruel, na mas matanda sa akin ng 2 taon, ay naglalakad sa mabato at masuka na daan. Ang Samar ay tahimik na lugar, ngunit sa gabing iyon, ang hangin ay parang may bulong na hindi natural, parang mga hininga ng mga patay na naghihintay sa dilim. Narinig mo ba yung kwento sa radyo? May nawawalang baka raw kagabi. Kinain daw ng aswang, pabirong sabi ni Kuya Ruel, sabay kurot sa tagiliran ko. Kuya naman sigaw ko, sabay tulak sa kanya. Tawa siya ng tawa, ngunit sa loob ko, ang takot ay parang lamig na dumudula sa ugat ko, parang may mga daliri ng multo na humahaplo sa balat. Teka nga lang, naiihi ako, sabi niya, at pagpunta sa puno, bigla siyang nawala sa likod nito. Biglang natahimik ang paligid, wala ng ibon, wala ng hangin, tanging ang kikik na langit-ngit ng mga sanga na parang mga ngiping nagkakagat sa hangin. Kuya, kuya, huwag kang magbiro, tawag ko, ngunit ang tugon ay isang sigaw ng tulong mula sa dilim, parang hinahablot siya ng mga kamay na walang laman, mga kuko na nagkakalmot sa hangin. Wala sa sarili akong tumakbo, hindi na nag-isip sa mga bato na maaaring magpauntog sa paa ko, o sa bangi na maaaring lumangga sa akin. Pero hindi pa man ako nakakalayo, biglang lumundag si kuya mula sa harapan ko, tawang-tawa, halos gumulong sa damuhan. Putsa ka naman kuya. Buwisit ka talaga, sigaw ko, ngunit sa loob ko, ang takot ay nananatili, parang alaalang hindi mawawala, parang ang dilim sa gubat ay may mata na nakatingin sa akin. Sorry na, Jomar. Namutla ka talaga sa takot. Halika na, baka dumilim na tayo, sabi niya. Ngunit ang tawa niya ay parang tinatak sa isip ko, makulit siya, tilo, walang preno, ngunit mabait sa loob. Kapag may buli sa akin, siya ang una kong takbuhan. Pero nitong mga nakaraang linggo, nagbago ang ihip ng hangin sa baryo namin. Mas lumamig ang gabi, parang ang buwan ay nagiging pula sa dilim, at ang mga bulong-bulungan ay hindi na basta tsismis, may aswang daw na gumagala, hindi lamang sa kwento kundi sa realidad. Isang nilalang na nakakalat ang amoy ng bulok na laman sa hangin na nagpapahina ng tuhod ng mga matatanda. Dahil doon, mas naging strikto si tatay at nanay. Pagkatapos ng klase, dumiretso kayo ng uwi. Huwag kayong lalaboy lalo na sa gabi, bili ni tatay tuwing papasok kami sa eskwela. Ang boses niya ay matigas na parang itak, ngunit sa mga mata niya ay may takot na hindi niya maipaliwanag. Pero si Kuya Ruel walang pakialam. Di kung abutan ako ng aswang, sasabihin ko kaibigan ko si Jomar. Takot yun sa'yo yabang niya, sabay hampas sa balikat ko. Yabang mo, sagot ko, ngunit sa loob ko, alam kong hindi ito laro, sa gitna ng kabundukan, sa pusod ng katahimikan, may itinatago ang baryo, at ang kuya ko ay nilalapitan na ng dilim na hindi na biro. Sabado ng hapon, nasa merkado sina tatay at nanay. Si tatay ay tagapagpatay ng baboy sa bayan. Ang kanyang mga kamay ay laging may amoy ng dugo at takot mula sa mga hayop na nahihirapan. Si nanay naman, nagtitinda ng gulay, ngunit ang ngiti niya ay nawawala sa mga gabi na walang tulog. Ako lang ang naiwan sa bahay kasama si Kuya Ruel, ngunit hindi ko alam kung anong pumasok sa utak niya. Jomar, sabihin mo kay tatay nasa sakahan ako kung hanapin niya. Pupunta lang ako sa birthday ng kaklase ko, bungad niya, habang binabasa ang buhok gamit ang poma. Sobrang linis niya, nakapolo, pantalon, sapatos, at may pabango na parang halo ng alkohol at bulok na bulaklak. Kuya, kaarawan ba talaga? Tanong ko, ngunit pumiti lang siya at umalis ng walang lingon-lingon, parang hinahatak siya ng isang invisible na kamay mula sa gubat. Pagsapit ng gabi, tahimik ang bahay. 6 na tapos, 7 oras, wala pa rin siya. Naglatag ako ng banig sa sala nang may narinig akong kaluskos sa labas, parang mga paa na walang tunog. Parang mga anino na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto at pumasok si kuya. Pero hindi na siya ang Ruel na umalis, putlang-putla ang mukha, gusot ang polo na parang kinagat ng mga insekto, puno ng putik ang pantalon na may amoy ng basang lupa at bulok na dahon. At ang buhok niya ay magulo na parang hinawakan ng mga kamay na may kuko. Kuya, anong nangyari sa'yo? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Umupo lang siya sa gilid ng sala, nakatitig sa bintana na parang may nakikita sa dilim, mga mata na kumikinang sa gubat. Nanginginig ang mga kamay niya, parang may humahawak sa kanya mula sa loob ng kanyang balat. Uy kuya, anong nangyari? Paulit ko, ngunit umiling lang siya at tumayo, nagtungo sa kusina,
uminom ng malamig na tubig na parang sinusubukan niyang palamigin ang apoy sa loob ng kanyang sikmura. Sumilip muli siya sa labas, at ang mukha niya ay parang natutunaw sa takot. Lumabas ako at sinuri ang paligid, tahimik, ngunit may kakaibang init, hindi normal na init kundi nakakapaso na parang may nasusunog sa ilalim ng lupa, amoy sunog na buhok na halo sa masangsang na amoy ng pagkabulok, na nagpapahina ng mga tuhod ko. Maya-maya, may nakita akong anino sa gilid ng kakahuyan, figura ng isang lalaki, panot at maliit, nakatingin sa bahay namin mula sa madilim na sulok, ang mga mata niya ay parang dalawang butas na nagbabadya ng gutom. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, parang may martilyo sa dibdib ko. Pagpasok ko sa bahay, nakahiga na si kuya sa banig, nakatakip ang mukha ng kumot, tahimik na parang patay na. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Kuya, nagsinungaling ako kay tatay. Sinabi kong nasa paligid ka lang pero alam kong hindi. Ano bang nangyari, bulong ko. Tahimik pa rin siya, hanggang bigla siyang nagsalita, ang boses niya ay parang galing sa libingan, Jomar, may aswang. May aswang sa bahay na pinuntahan ko. Anong aswang kuya? Nananakot ka na naman sabi ko, ngunit ang tingin niya sa akin ay pulang-pula ang mga mata, hindi sa galit kundi sa takot na nagpapabago ng hugis ng mukha niya. Hindi ako nananakot. Yung babae si Mira, nobya ko. Iniimbita ako, akala ko date lang. Yun pala, date sa gubat, bahay nila. Tumigil siya, huminga ng malalim na parang sinusubukan niyang pigilan ang mga ala-alang lumabas mula sa kanyang bibig. Buntis daw siya. Ha? Buntis? Pero kuya, alam mo namang ginamit mo yung proteksyon. Putsa, Jomar, hindi ko alam, baka pinikot ako. Pero ang mas malala tumingin siya sa bintana, ang anino sa labas ay parang lumapit ng kaunti, aswang sila. Yung pamilya ni Mira. At kanina, nung paalis na ako, may nakita ako sa puno ng mangga, lalaki, maputla, matakulay ginto, at nag-anyo ng aso. Hinabol ako. Sinusundan pa rin ako hanggang ngayon. Nanlamig ang buo kong katawan, parang may yelo na dumadaloy sa mga ugat ko. Tahimik kaming dalawa, tanging ang tiktak ng orasan ang tunog, ngunit sa loob ko, naririnig ko ang mababang ungol mula sa gubat. Maya-maya, tumayo ako. Isusumbong kita kay tatay. Jomar, pakiusap, wag muna. Ako na bahala. Paano kung bumalik sila? Paano kung hindi ikaw lang, kundi tayong lahat? Hindi siya nakasagot, bumalik sa pagkakahiga, tinakpan ng kumot ang buong katawan. Dumiretso ako sa kwarto, ipinikit ang mga mata, ngunit ang isip ko ay puno ng mga imahe, mga mata na kumikinang sa dilim, mga kuko na nagkakalmot sa pinto, at ang amoy ng bulok na nagpapahina ng hangin. Alam ko, may masamang nagbabadya, at ang kuya ko ay ang unang biktima. Nang gabing iyon, habang ang huni ng kuliglig ay parang mga bulong ng mga espiritu sa labas, hindi ako mapakali. Sa isip ko, mga tanong na walang sagot, aswang nga ba? O nagsisinungaling lang si kuya? Pero paano yung panot na nakita ko, ang anyong aso na parang naghihintay sa amin? Napatingin ako sa sala, nakatalukbong pa rin si kuya, hindi gumagalaw, parang walang kaluluwa. Tiningnan ko ang orasan, 12:00 na. Hindi ko na kaya. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ni na tatay at nanay. Mahimbing ang tulog nila, ngunit si tatay ay nakatagilid, madaling gisingin. Hinawakan ko ang balikat niya. Tatay, gising po. Importante. O, anong oras na ba to? Bulong niya, may inis. Tatay, usog lang po saglit, baka magising si nanay. Tumagilid siya, pabuntong hininga. Ano ba? Bakit parang seryoso ka? Tatay, si kuya po, may nakaaway siyang babae, aswang po yung babae. Napatingin si tatay sa akin, diretso, parang may biglang nahulog sa dibdib niya, ang mukha niya ay nanuot ng lamig. Anong kalokohan yan? Hindi po nagbibiro. Yung pinuntahan niya kanina, hindi birthday, nobya niya, buntis daw. At aswang daw sila, yung pamilya. May lalaki raw na parang aso, hinabol siya. Tahimik si tatay, ilang segundo, wala siyang imik. Nasaan siya ngayon? Sa sala po, natutulog na. Biglang tumayo si tatay, tahimik pero mabilis. Binuksan ang pinto ng kwarto. Ruel, sigaw niya. Napabalikwas si kuya. Tatay, isinumbong mo ako Nod. Tama na yung drama mo. Anong ginawa mo ha?
Napalunok si kuya, nanginginig ang labi. Tatay, totoo po, sinobra ako pero aswang sila. Yung buong pamilya buntis siya, sabi niya. Napatayo si nanay mula sa kwarto, kagigising. Ano yung buntis na naririnig ko? Ano yung aswang na to? Galit ang boses niya. Ruel, may ginawa ka bang kalokohan sa anak ng aswang? Hindi na nakasagot si kuya, tumango lang. Napamura at napasigaw si tatay. Nung lumabas po ako sa bahay nila, may nakita akong aso, hindi normal, matakulay ginto. Sinundan po ako hanggang dulo ng kakahuyan. Bumuntong hininga si tatay. Lintik ka talaga. Ilang beses ko bang sinabi, huwag kayong gagal sa gabi? Bakit mo sineryoso yung babae? Hindi basta-basta ang aswang. Tahimik si kuya, nakayuko. Pupuntahan ko si Tatang Lobo, biglang sabi ni tatay. Wala na tayong ibang lapitan kundi siya. Kilala niya ang lahat ng aswang dito. Kinuha ni tatay ang itak mula sa ilalim ng papag, lumabas sa likod ng bahay, naglakad sa madilim na daan na parang walang takot, ngunit sa mga mata niya, nakita ko ang anino ng kamatayan. 3:00 ng madaling araw nang bumalik siya, may kasama na siyang payat, kuba, may dala ng supot na parang mailamang buto at langis na amoy bulok. Si Tatang Lobo, ang albularyo na mailahing alagad ng kababalaghan, ang kanyang mga mata ay parang dalawang butas na nakakakita sa kaluluwa. Umupo sila sa sala, kami naman nakikinig mula sa gilid, ang hangin sa loob ay lumalamig na parang may patay na naghihintay. Tatang, hihingi sana kami ng tulong. Yung anak ko, nadisgrasya niya yung anak ng aswang. Baka kami ang balikan. Tumango si Tatang Lobo. Matagal ko nang kilala yang angkan nila. Totoong aswang sila, pero hindi sila pumapatay, kultura lang, hindi dugo ng halimaw. Napatigil kami. Ibig sabihin, hindi sila nananakit. Hindi, basta huwag mo silang sasaktan. Pero kapag may nasalin ka, lalo na kung nasaktan isa sa kanila, ewan ko na lang baka, hindi lang sigaw ang marinig mo, maaaring mga ungol na nagmumula sa lalamunan ng impyerno. Anong gagawin natin? Tanong ni Tatang Lobo tumikhim. Makipag-areglo. Harapin. Pumunta kayo sa kanila sa lalong madaling panahon. Ayoko, sigaw ni kuya. Wala kang karapatan tumanggi, Ruel, matigas na sagot ni tatay. Sa isip ko, parang hindi na totoo, akala ko aswang ay sa libro o radyo lang, pero ngayon, kami ang haharap sa kanila, at ang takot ay parang mga ugat na lumalago sa dibdib ko. Kinabukasan, halos walang himihan sa bahay. Si tatay galit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang hawak pa rin ang itak. Si nanay nangingilid ang luha, ang kanyang mga dasal ay parang bulong na hindi sapat laban sa dilim. Si Kuya Ruel para lang estatwa sa sulok, mukhang gusto na siyang lamunin ng lupa. Ako, kabado, ngunit hindi pwedeng hindi sumama, hindi dahil usero, kundi dahil parang kailangan kong makita ang katotohanan na naghihintay sa gubat. Handa na ba kayo? Kung handa, tayo na, sabi ni Tatang Lobo, habang inaayos ang itak sa tagiliran niya. Tumango si tatay, inabot kay kuya ang maliit na bag, sumama ka, Ruel. Ikaw ang may kasalanan. Tahimik na tumayo si kuya, hindi makatingin sa amin. Paglabas namin, tanaw ko ang matarik na daan papunta sa kagubatan, ang mga puno ay parang mga kamay na nakabuka, naghihintay na sumara sa amin. Habang naglalakad, pakiramdam ko may mata sa paligid, mga anino na gumagalaw sa gilid ng paningin ko, at ang mga ibon ay tahimik na parang patay na. Sa bandang dulo ng kakahuyan, sumulpot ang bahay, malaki, kreto, 2 palapag, malinis na parang hindi bagay sa gubat na puno ng bulok at dilim. Parang simbahan tay, bulong ko. Hindi simbahan yan. Bahay ng may lihim, tugon ni Tatang Lobo, ang boses niya ay mababa na parang mungkahi mula sa libingan. Paglapit sa bakod, bumukas ang pinto, isang lalaki, matipuno, maitim, nasa edad na 50. Ngunit ang mga mata niya ay parang 2 ginto na kumikinang sa dilim. Magandang araw, Pare Lobo, wika ng lalaki. Magandang araw din, Dario. Ama ni Mira, sagot ni Tatang. Ngumiti si Mang Dario, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata, parang maskara na nagtatago ng mga ngiping matulis. Tumakbo ang batang yan kagabi. Biniro lang naman ang anak ko. Kaarawan niya, pero may bisita na hindi inaasahan kaya natakot siguro. Tinapik ni Tatang ang balikat ni tatay. Dario, nandito kami para ayusin ang anumang nasangkutan ng anak ko.
Napatingin si Mang Dario kay Kuya Ruel pagkatapos lumingon sa pinto. Mira, lumabas ka rito, anak. Lumabas ang dalagang morena, mahaba ang buhok na parang mga ugat ng puno sa gubat, maganda, ngunit ang kanyang balat ay maputla na parang walang dugo, at ang tingin kay Kuya ay mailaman, parang gutom na hindi sa pag-ibig kundi sa laman. Mira, totoo ba yung sinabi mo kagabi sa batang ito? Sinabi mong buntis ka eh. Alam mo namang biro lang yun, pasigaw ni Mang Dario. Yumuko si Mira, nangingilid ang luha na parang dugo na hindi pa natutulo. Tutupo. Totoo ang sinabi ko. May nangyari sa amin ni Ruel at gusto ko siyang panagutin. Biglang natahimik ang lahat, ang hangin ay lumalamig na parang may mga hininga ng patay na dumadaloy. Anong totoo? Tanong ni Mang Dario, ang boses niya ay mababa ngunit puno ng pagsususpensyon. Nabuntis po ako at kailangan niyang tanggapin. Ayan na, bulong ni Tatang Lobo. Totoo ba yan, Ruel? Tanong ni Tatay. Tumango si Kuya, nanginginig ang labi. Loko ka, Ruel. Wala kang silbi. Tama na, singit ni Tatang. Nandito na tayo. Harapin na. Nakapikit si Mang Dario, nagpipigil ng galit na parang apoy sa ilalim ng abo. Tatang, hindi namin plano to, biniro lang. Pero ngayon, simulan na ang seremonya. Anong seremonya? Singit ni Tatay. Hindi sa simbahan, hindi huwes. Dito, ayon sa aming kultura. Nagkatinginan kami. Si Nanay lumapit kay Tatay, bumulong, ang mukha niya ay puno ng takot na parang nakikita na niya ang kinabukasan. Kami ang magkakasal sa kanila, pero kayo ang magpapasya. Pero kailangan tanggapin ng bata ang kultura ng pamilya namin. Anong ibig mong sabihin sa kultura? Tanong ni Tatay. Tumingin si Mang Dario kay Mira at Ruel. Kung mapapangasawa mo ang anak ko, hindi mo kailangang maging aswang. Pero dapat mong tanggapin na may dugo at lana ang dumadaloy sa amin. Hindi na ako nakapagsalita. Parang nagbago ang ihip ng hangin, malamig na kamay na dumapo sa batok ko, parang mga daliri ng patay. Ang kuya ko ay ikakasal sa anak ng aswang at wala ng takas. Simula nang magkaharap ang pamilya namin at ang pamilya ni Mira, hindi na kami umuwi. Hindi kami umalis, hindi dahil gusto, kundi dahil sa takot. Alam namin, kapag humakbang palabas ng walang paalam, maaaring hindi na makalabas pa, maaaring ang gubat ay lalamon sa amin buhay na buhay. Hindi na ito kwentong radyo, kami na ang kwento, at ang bawat gabi ay parang huling hininga. Nang gabing yon, naupo kami sa sala ng bahay nila Mira, malawak, malinis, subalit malamig na tumatagos hanggang sa buto, parang ang mga dingding ay gawa sa yelo mula sa libingan. Katabi ko si Nanay, wala siyang imik, ang kanyang mga daliri ay nagsisiksik sa rosaryo na parang hawak sa buhay. Si Kuya Ruel parang idinuya ng hiya at takot, ang kanyang mukha ay maputla na parang patay na. Si Tatay at Tatang Lobo, kausap pa rin si Mang Dario at Manang Rosa, asawa niyang mukha ay parang maskara ng ngiti na nagtatago ng mga ngiping matulis. Hindi namin kayo pinipilit. Pero sa ganitong sitwasyon, kailangang harapin ang seremonya. Hindi ito kasal sa simbahan, isang pagsasama sa kultura. Anong klaseng kultura yan, Manang? Tanong ni Tatay, malamig ang boses. Kultura ng lana, sabat ni Mang Dario. Lana? Anong lana? Ulit ni Nanay, ang boses niya ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Tumayo si Mang Dario, tumungo sa altar, hinugot ang maliit na bote, kulay itim ang laman, hindi langis kundi parang dugo na hindi natutuyo, na nagbibigay ng amoy na parang sunog na laman. Ito ang lana ng lahi namin. Nagbibigay ng kakayahang makita ang hindi dapat makita, maramdaman ang dilim sa bawat anino, ngunit may kapalit, pagnanasang hindi mapipigil, gutom na nagiging bahagi ng dugo. Tumingin siya kay Kuya. Kung gusto mong mapanatili ang anak namin, tanggapin mong may bahagi sa kanya ang kulturang ito. Hindi mo kailangang maging aswang pero tanggapin ang pinanggalingan. Tahimik ang buong sala, ang hangin ay mabigat na parang puno ng mga espiritu. Hanggang sa, payag po ako, sabi ni Kuya Ruel, mababasaan sa boses ngunit matatag. Ruel, sigurado ka ba? Tanong ni Tatay. Wala na pong pagpipilian, Tatay. Ako ang may kasalanan. Napatingin ako sa kanya, maaawa o batukan. Pero nahulog na siya, hindi sa bitag kundi sa babaeng may dilim sa loob. Kinabukasan, umuwi si Tatay para kunin ang mga gamit, pagkain, pera, ngunit bago umalis, lumapit kay Tatang Lobo.
Sigurado ka bang ligtas to? Siya ngayon. Pero kapag sumingit ang ibang uri, ibang usapan na. Parang may tinutukoy silang mas malalim na dilim, hindi lang ang pamilya ni Mira. Ilang araw kaming nanatili, para kaming nakakulong sa magandang bilangguan, malambot ang kama, ngunit ang mga pinto ay laging nakasarado sa gabi, at ang mga tunog sa bubong ay parang mga kuko na nagkakalmot sa kahoy. Huwag kayong aalis kapag madilim, bili ni Manang Rosa. Hindi lahat ng nilalang dito marunong makipagkasundo, may mga gutom na hindi sa laman kundi sa kaluluwa. Araw-araw, naroon si Tatang Lobo, nagbabantay na parang aso sa gubat. Si Tatay tahimik, si Nanay nagrorosaryo na parang dasal laban sa demonyo. Ako, alerto sa bawat kaluskos, at si Kuya parang bagong kasal sa kamatayan, masaya ngunit hindi sigurado. Minsan, sa sala, tinanong ko siya, Kuya, mahal mo ba talaga si Mira? Tahimik siya. Hindi ko alam, pero gusto ko siyang makilala ng buo, pati yung bahagi niyang aswang. Gusto mong malaman? Ngumiti siya. Lahat tayo may dilim sa loob. Sa kanya, mas literal. Hindi ko alam kung tapang o walang pakialam na. Ilang gabi pa, tahimik na parang bagyo na nagtitipon. Hanggang isang gabi, habang natutulog kami, biglang sigaw mula sa likod, aswang. Hindi atin yon. Si Carlo, kabataang kapatid ni Mira, sumisigaw, ang mukha niya ay putla na parang patay. Sumilip ako sa bintana, at doon, siya, ang panot na lalaki na nakita ko noon, nakatayo sa ilalim ng buwan, hubad, balat abo na nangingintab sa pawis, ngunit parang bangkay na hindi natutuyo. Nakatingin diretso sa bahay, walang takot, tila inaangkin ang lugar na parang teritoryo ng demonyo. Si Ramon yan, bulalas ni Kuya mula sa hagdan. Siya yung sumunod sa akin. Siya yung nakita ko. Si Mira bumaba, nanginginig. Si Ramon dati siyang nanliligaw sa akin, pero hindi ko sinagot, masama ang lahi niya, mas masama pa sa amin. Ang buong bahay ay nilukuban ng yelo, ang mga dingding ay parang nag-iingay ng mababang ungol. Mabilis na kumilos si Manang Rosa, lumapit sa altar, hinawi ang mga bulaklak na parang dugo, binuksan ang bowl. Jomar, tulungan mo akong hanapin ang Lana. Tumakbo ako, sinilip ang loob, wala. Wala po rito. Baka dala ni Mang Dario. Sus, pareho yatang nadala niya. Sa labas, naglalakad si Ramon paikot sa bahay, hindi nagmamadali, parang hayop na nagbabantay sa biktima. Si Kuya, Mira, Carlo, nagsisiksikan sa sulok, sumisigaw. Si Nanay yakap ang sarili, nanginginig. Ako sa gitna, parang tagabantay ng impyerno. Lahat sa loob, huwag buksan ang pinto, sigaw ni Manang. Maya-maya, nagbago ang anyo ni Ramon, hindi basta aswang, kundi ganap na halimaw, balahibo ang katawan, lumaki ang kuko na parang talim ng itak, ang panga lumaki, ngiping parang punyal na kumikinang sa buwan. Isang ungol ang pumunit sa gabi, kasabay ng pagyanig ng bahay na parang lupa ang lumalamon. Sa bawat pag-ugong, ang kiskis ng kuko sa pader ay parang mga sibat sa puso. Tatang Lobo, tatay, nasaan na kayo? Sigaw ko sa bintana. At doon, sa liwanag ng buwan, paparating sila, si Tatang Lobo, tatay, at isang hubad na kulay uling ang balat, nangingintab, mabagsik, si Mang Dario sa anyo ng aswang. Tumalon siya sa bakod, sinugod si Ramon, banggaan ng dalawang halimaw, parang dalawang buhawi na nagbabangga, kalabaw na nagkakabog, gumuguho ang lupa, yumayanig ang puno. Napaatras si Ramon, ngunit umangil muli, tumalon sa bubong, sinubukan pasukin ang bahay. Bumagsak siya, sinalubong ng itak ni Tatang, hiwa sa balikat, dugo na parang itim na lasa. Napasigaw si Ramon, sigaw na halo ng hayop at tao, na nagpapahina ng kaluluwa. Ngayon, Ramon, matatapos ka, sambit ni Tatang, itinaas ang itak. Sinundan ni Tatay ng saksak, kinagat ni Mang Dario ang braso, sunod-sunod na taga, hindi mabilang, hanggang napaluhod ang halimaw. Sa huling sabay-sabay na atake, natapos ang buhay niya, dugo, putik, kalmot, naghalo sa lupa na parang isang libingan na binubuksan. Tahimik ang paligid pagkatapos, mga ibon tahimik, kuliglig nagbalik na parang inalis ang sumpa. Si Tatang nakatayo sa tabi ng bangkay, huminga malalim. Isa sa mga suwel. Hindi natin alam kung ilan pa. Pumasok si Tatay, hawak ang itak na may dugo. Okay ka lang ba, Jomar? Tumango ako, ngunit hindi okay, hindi normal, katotohanan na hindi inaasahan.
Sa katahimikan, sigaw ng loob ko, anong buhay ang pinasok ng kuya ko? Pagkatapos ng gabing iyon, akala namin tapos na, patay na si Ramon, wala nang gumagala. Pero nagkakamali kami. Masyadong kampante. Kinabukasan, habang nililinis ni Tatang at tatay ang bakas, dugo, kalmot, sirang bubong, napansin ko ang kakaiba. Tahimik si Mang Dario, bumalik sa anyo ng tao, ngunit wala sa sarili. Nakatitig sa bote ng lana na parang nakikita niya ang hinaharap. Dario, tapos na yun. Wala na si Ramon, sabi ni tatay. Umiling siya, mabagal. Hindi siya nag-iisa. Anong ibig mo sabihin? Mailahi siya, gabunan. Hindi tulad naming mayana. Hindi kami nananakit, kultura lang. Pero ang gabunan, sila ang tunay na halimaw, gutom sa kaluluwa, hindi sa laman. Kapag pinagtanggol mo ang sarili, lalong galit sila. Hindi umaalis, hindi tumitigil. Nanamig ang batok ko. Gabunan? Tumango siya. Sinaunang lahi ng aswang, hindi tagalupa, nilalang na minana ang gutom sa kaluluwa. May darating pa, bulong ni kuya. Sapat na ang katahimikan bilang sagot. Habang lumilipas ang araw, nagbago ang paligid, mga dahon dilaw na parang dugo, tunog na parang gumagapang sa ilalim ng lupa, mga aso tahimik ngunit tainga alerto. Isang hapon, umiiyak si Carlo, nakatitig sa bubong. Naroon sila kagabi. 3 sila. Nagpulong sila sa silong, ako, tagapakinig. Kailangang tapusin na. Puntahan ang lungga nila, sabi ni Tatang. Hindi pwede basta, puno ng patibong. Isa lang ang pwedeng magdala, isa sa lahi nila. Si Ramon lang, sabat ni tatay. Wala na siya. May isa pa, babae, dating nobya ni Ramon. Itinakwil ng angkan. Nakikitira sa sapa. Hindi ba delikado, tanong ni nanay. Opo, pero siya lang ang makakasabi kung ilan pa. Desisyon, bukas, pupuntahan. Hindi ako dapat sumama, ngunit sumunod ako. Sa bawat hakbang, hangin mabigat, tahimik na parang may mga mata sa puno. Sa sapa, boses mula sa talahib, sino kayo? Babae, maputla, buhok mahaba, walang sapatos, mukha hindi natutulog ng ilang araw, mga mata puno ng kalungkutan na parang libingan. Hindi kami kalaban. Para sa impormasyon, sagot ni Tatang. Si Ramon pinatay niyo na ba siya? Napaluhod siya, tumulo ang luha. Sana ako na lang. Marami pa sila, pero hindi tutuloy kung hindi alam kung sino papatayin. Pero ngayon, alam na, kayong pumatay kay Ramon. 3 pa. Ang kanya. Mas malakas, at isa dating pari, na tiwalag, pinili ang gabi. Pinakadelikado, gutom sa laman at tiwala. Bumilis ang puso ko, hindi lang halimaw, may masahol pa, Jera hindi pa simula. 2 linggo matapos, bumalik ang katahimikan, ngunit hindi mapanatag. Si Tatang at Mang Dario laging labas, alerto na parang sundalo sa teritoryo ng demonyo. Si tatay tahimik, nanay sa altar, rosaryo paulit-ulit. Si kuya malalim ang iniisip na tanggap na. Ako rin, hindi lahat ng laban malinaw ang kalaban, minsan, sariling kahinaan. Isang gabi, lumapit si Mira sa akin sa hagdan, may dala ng bote ng lana. Jomar, alam kong galit ka, pero sana matanggap mo kami. Hindi agad sumagot, ngunit tiningnan siya bilang tao, babaeng umiibig, ngunit may dilim. Hindi galit. Hindi ko lang alam paano mabuhay sa mundong ito na hindi normal. Umiti siya, malungkot. Wala namang normal. Tao man o hindi, lahat may halimaw sa loob. Hindi lahat nagpapakain. Nabunutan ng tinik. Sa araw ng seremonya, walang ingay, kami-kami lang, may matandang tagapagbantay ng gintong kasulatan, lumang papel para sa kasal ng aswang at tao. Sa lumang mesa, pumirma si Kuya at Mira, nanginginig ang kamay niya. Kuya, tawag ko. Lumingon, umiti pagkatapos nabunutan ng tinik. 1 buwan, wala nang atake, lumisan ang gabunan, natakot o nawala. Bumalik kami sa bahay, ngunit si Kuya na natili kay Mira, nagsimula ng pamilya. Ako, bumalik sa eskwela, ngunit ibang Jomar, maingat, tahimik, alam na hindi lahat ng tao ay totoo. Napagtanto, hindi lahat ng aswang masama, hindi lahat ng tao mabait. Minsan, tanggapin ang dilim para maunawaan ang liwanag.
Bago umalis, nilapitan ako ni Mang Dario, inabot tela na mailangis. Ingatan mo ito, Jomar. Sa panganib. Tinanggap ko, amoy matapang, lumang panahon. Ngayon, alam ko, kwentong kababalaghan hindi panakot, minsan nagbubukas ng mata. At ang aswang, hindi laging katakutan, minsan bahagi ng pamilya.